afternoon everyone. Nag-file po tayo ng dalawang resolution. Isa pong bill. Yung dalawang resolution, one is about systems laws. Pangalawa po ay yung VAT. Then yung pangatlo, yung Senate bill po ay patungkol po doon sa energy tax. Na hindi po natin napapansin kasi nakalamp siya doon sa government tax. At titignan po ninyo, yung inyong billing, hindi po nakaspecify doon. Pero yun po ay nakatago doon sa government tax. Pag inalis mo natin yun, malaking kabawasan din ho yun. Pag inalisan natin ng energy tax, yung billing natin. Siyempre, kahapon po nabanggit ng Pangulo na dapat alisin na po ang systems loss na yan, pati po yung value added tax dahil talagang pabigat po yan sa mga kababayan natin. So that's what we did. And on Thursday po, meron po kaming continuation ng hearing po ng EPIRA law. Actually, hinihearing na po natin yan. So Thursday po, ilalatag na po natin sa mga power generators, distributors, pati mga electric cooperative na doon po patutungo ang hearing po ng energy. Ito pong maalis po itong mga EPIRA, itong systems laws, yung VAT, at saka yung energy tax. Okay. Sen, meron po kayong initial computation kung ano yung amount na mababawas dun sa mga electricity bills or kahit percentage, sir? Kapag ka napasa itong tatlong measures. Actually, yun ang hihingi natin sa ERC. Sila yung magpo-compute po niya. Mahirap naman magsalita ngayon ko ilang. Pero definitely po, initially I was able to talk to some ERC officials. They're saying like, medyo malaki-laki rin po ang mababawas. Kasi kung alisan po natin ang VAT po is 12%. Ang systems loss is what? 5 to 10%. Tapos may government tax pa po. Pag inalis po natin itong lahat, malaki yung kabawasan. Diba? Eh kaya siguro, alam ko sa ibang bansa, meron din po mga chinatya sa systems loss. Pero bakit natin gagayahin yun sa ibang bansa? Eh, tayo po ay mahirap na bansa. Marami tayong mga kababayan. Pero ito naman po ay dahil ito po ay utos ng Pangulo, so ipapast track po natin ito. Hopefully, before the end of the 20th Congress, itong Congress na ito, ay pasara po natin. Pero sir, definitely, bago matapos ang taon, kaya. Kakayanin po yan. May instruction na po ang Pangulo. So, antay na lang po natin yung counterpart ng bill na yan mula sa Congress. Sir, lahat po ba ito ay amendments to EPIRA? Or yun lang po Opo. VAT? Lahat po sila? Opo, lahat po sila. Pero yung energy po, BP 36 yun. So, kailangan din talagang i-amend yun. All of these laws, when I took over as the Energy Committee Chair, marami po tayo nakita na unfair. Hindi lang po sa electricity, kundi pati yung all the regulation law. How can we allow na the government walang say sa pagtaas ng presyo ng produkto ng petrolyo? Ang gobyerno walang say sa pagtaas ng mga kuryente. I mean, it took away the powers of the government by these laws, yung all the regulation at saka itong EPIRA law. Tinanggalan po ng kapangyarihan ng gobyerno. Ang sinasabi nila, kapalit daw po nito ay yung competition, kaya pababaan. Pero alam naman ho natin na BS ho yun. Wala po nagpapababaan dito. Nagpapataasan po sila sabay-sabay. Nag-uusap-usap po sila. Ganun din po dito sa mga distributors, mga power generators, mga ika na cooperative. Nag-usap-usap po sila kung magkano itataas. Pero wala akong paano bababa. Kaya ang hirap po. Kung may rollback man sa gasolina, ang tagal. Ganun din po sa kuryente. At may iwan. Kung may pagtaas po na ilang cents, ang lalang mabawas lang, 5 cents siguro. Pero ang hiningi po na 25 o 50 cents. So, lagi mong lugi yung mga kababayan natin. Kaya nga po, we will just balance the playing field po. Tsaka, losses po nila yun eh. Yung systems loss na yun, nag-evaporate yung power. Bakit? I-charge po sa iyo, di ba? Walang iniwan po sa tindahan. Yung sari-sari store, nalugi siya dahil nakawa siya, na-hold up. I-charge sa customer yung na-hold up sa kanya o nawala sa kanya. Dapat hindi po, kaya nakapagtataka po, we really need to